Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga paraan para mapuyat ang lalaki sa kakaisip sa iyo. At kung handa na po kayo, nagpasal na po tayo. At muli, be inspired. At ang unang paraan, Max Part, upang mapuyat ang lalaki sa kakaisip sa iyo is, huwag mo siyang replyan kahit online ka. Yan ang unang sikreto at paraan kay Part. Kung gusto mo na ang laking mahal mo, ang partner mo lalaki, ay mapuyat sa kakaisip sa iyo, sapagkat papasok ang curiosity. Alam nyo, kapag ang lalaki mayroong katanungan sa isip niya, hirap yan makatulog. Talaga naman kay Part. Totoo yan. At kahit kayong mga kababaihan naman, di ba? Kayo, halimbawa, o ikaw nanonood sa akin ngayon, di ba kapag online ang partner ng lalaki, online yung lalaking mahal mo, pero hindi ka nare-replyan, o hindi nagme-message sa'yo, o hindi man lang nagsisin, hindi ba? Halos di ka makatulog sa kakaisip, at takang-taka ka, nakapagtataka, bakit ganon? Online ka naman, pero ba't di mo ako kinakausap, hindi ka nagre-reply? Hanggang sa makatulog ka na lang, hindi man lang siya nagsin. O di ba? Mapupuyat ka rin sa kakaisip, ganon din, ka-inspire na mga kalakihan, hindi lang kayo. Di ba? Bakit kailan ba marunong magmahal? Kailan ba marunong ma-curious? Siyempre, lalo ng mga lalaki. Sapagkat mga logical yan. Sa mga sikreto. Gawin mo lang yan kapag sobra na sa'yo yung lalaki. Gawin mo lang yan kapag meron siyang atraso sa'yo. Gawin mo lang yan kapag sabihin natin meron siyang ginawang kasalanan o mali sa'yo. Na gusto mong makapag-isip-isip siya, gusto mong ma-realize ng pagkakamali niya, yan, gawin mo yan. Sigurado ako mababalo yan sa kakaisip sa'yo. At maiisip niya, marirealize niya mga maling nagawa niya sa'yo. At magsisisi. Diba? Baka pagkagising mo, talaga naman napakarami ng message. At gawin mo rin yan kung gusto mo magpa-miss. Isa rin yan sa mga tips ko sa inyo kung gusto niyo magpa-miss. Dapat may maganda kang dahilan kapag kakakausapin mo. Halimbawa, sorry mahal, nakatulog kasi ako kagabi, naiwan kong online. Okay, sorry mahal, sabihin natin, naglolo ko kasi yung signal kagabi, ganyan, kahit online, hindi ako makasend ng maayos. Ikaw lang bahalang gumawa ng paraan. Kung gusto mo lang din magpa-miss. Pero isa sa mga sikreto at epektibong paraan ka-inspired. Kung gusto mo ng lalaki mabalaw sa kakaisip sa iyo, halos mapuyat sa kakaisip sa iyo, sa mga paraan upang ang lalaki ay talagang makuha mo ang atensyon at laging maisip ka at mas lalo kang pahalagahan at mahalin ka-inspired. Paano ang paraan, Max Part, upang mapuyat ang lalaki sa kakaisip sa iyo is, kapag ramdam mo na chill pa siya, huwag mo nang kausapin, yan palawak inspired. At ngayon, sa sitwasyon na yan, kapag nakikita mo, ramdam mo, na yung lalaking mahal mo, partner mo lalaki, pa-chill-chill lang, kahit na nag-away kayo, ni hindi man lang nagsusorry sa'yo, halimbawa, nag-away kayo, hindi man lang nagsusorry sa'yo, pero may na-message ka na, nakala mo kung sino siya, huwag mo pa rin replyan o kausapin. Diba? O kaya naman, ay sabi nating, yun nga, meron kang tampo sa kanya, meron kang tampo, meron kang inis, at alam niya yun, pero pa-chill-chill lang siya. Tapos, kung makamessage siya, parang walang nangyari. Kasi yun sa mga pwede mong gawin kay Inspire. Huwag mo siyang kausapin, huwag mo siyang reply, huwag mo nang i-message. Mag-no-contact rule ka muna, upang sigurado kay Inspire ang lalaking yan, ay mapaisip talaga, at magsisi sa kanya mga nagawang pagkakamali sa iyo. Pa-chill-chill pa siya eh. Diba? Tanggalin natin yung pagiging kampante niya. Tanggalin natin yung pagiging chill niya. Tanggalin mo yung pagiging relax niya upang mapalitan ng takot na baka mawala ka, upang mapalitan ng kaba na baka lumayo ka, upang mapalitan ng pag-iisip niya na talaga namang ka-inspired, mahal ka niya, at hindi siya dapat pa-chill-chill ng ganyan dahil baka umalis ka sa buhay niya. Since sa mga sikreto ka-inspired, huwag ka kasi kagad bibigay. Dapat tuturuan mo siya ng leksyon kapag ginawang kanya ng masama o mali. Talaga namang ka-inspired, lagi niyong tuturuan ng leksyon ang mga lalaking mahal niyo upang hindi niya kayo abusuhin at hindi siya paulit-ulit sa mga ginagawa niyang kasalanan. Tulad niyan, mag-no-contact rule ka hanggang siya ay lubusang maghabol sa iyo at mapuyat sa kakaisip sa iyo, ka-inspired. Pangatlong paraan, Max Part, upang mapuyat ang lalaki sa kakaisip sa iyo is, huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo, in part to inspired. Ito naman para sa mga babae na ang sitwasyon ay talaga namang naghahabol pa rin sa lalaki. Nauunawaan kong iba sa inyo sapagkat kayo ay umiibig at nagmamahal. Sobrang namimisyon siya at hindi nyo kayang pigilan ang inyong damdamin paghabol sa kanya. Pero, ka-inspired kung gusto mo ng lalaki ay talaga namang maisip ka din
o lubos na maisip ka at magkaroon ng pag-asa at pagkakataon na manumbalik ang halaga at pagmamahal niya sa iyo, ay gawin mo yan. Huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo kung talagang binabastos ka na, pinagtatabuyan ka, nilalayuan ka, tinatakbuhan ka, tinataguan ka, at talaga naman kung ano ng mga sinasabi siyang masasakit na salita upang mawala ka na sa buhay niya. Ito, pilit sa sarili mo. Mas lalong bababa ang value o halaga mo sa kanya. Mas lalo siyang lalayo sa iyo kapag masyado mong ipinagsisiksikan, pinagsasaksakan ang sarili mo sa kanya at habol ka ng habol. Ngayon, kapag tumigil ka sa ganyang bagay, pag tumigil ka sa paghahabol, itinigil mo ang pagsisiksik mo sa sarili mo, sa buhay niya, sa sarili niya, talaga naman ang lalaki mapapaisip sa iyo. Isipin niya, bakit bigla kang nagbagot, bakit bigla kang huminto sa paghahabol sa kanya? Expert mag-iisip ba yun? Oo naman, lalo na kapag binigla mo. Yung tipong kahapon o kanina lang, habol ka ng habol, message ka ng message, call ka ng call, hindi naman niya sinasagot. O minumura ka naman, o paulit-ulit na sinasabi sa'yo, ayaw niya na. Biglang itigil mo. Di mo mamaya lang mag-iisip na yan. Mabilis mag-isip yung mga yan. Mabilis yan kasi mga atentibo yung mga yan eh. Mga lalaki. Mga ano yan, focus yung mga yan. Mamaya lang isipin niya, kanina lang nagmamakaawa. Kahapon lang namimilit na magkita at mag-usap kami Tapos ngayon, nagbago na. Hindi na nagpaparamdam, niha-niho, hindi na nagme-message. O di ba? Maiisip ka niyan. At sa tagal ng panahon, sa paglipas ng mga araw, na wala kang paramdam, nag-no contact rule ka, itinigil mo na ang kabaliwan mo, itinigil mo na ang katangahan mo, initigil mo na ka-inspire ang paghahabol sa kanya, at hindi mo na ipinagsisiksikan ang sarili mo sa kanya, doon magsisimula ka-inspire, na unti-unti babalik ang value mo sa kanya sapagkat palagi kanyang iisipin. Isa yun sa mga paraan upang siya ay siguradong mapuyat sa kakaisip sa iyo, ka-inspire. Pang-apat na paraan, Max Part, upang mapuyat ang lalaki sa kakaisip sa iyo is mag-post o mag-my day ng maganda ka o sexy ka at ignore mo siya. Yung pang-apat ka-inspired na paraan. Halimbawa, syempre kailangan magpo-post ka or kaya mag-story ka, mag-my day ka. Syempre, gandahan mo yung ipo-post mo o yung my day mo. Maganda ka, naka-ayos ka, naka-forma at sexy ka. Sigurado ko i-stock ka niyan. O kaya naman, talaga makikita niya. Halimbawa, friends pa kayo. O nakikita niyo, tinitingnan niyo yung mga post o my day mo. I-public mo lang kung may private. Ganon. Ngayon, pag nakita niya yan, yung iba dyan, nag-heart react, o kaya naman nagme-message pa. Diba? Ang ganda mo dyan O kaya, heart react yan. Yung sexy mo Huwag mong pansinin. Huwag mong replyan. Huwag mong isin. Ganyan yan kayo sa O nag-comment doon mismo sa post, huwag kang mag-react doon sa post niya na yun. Ignore mo lang. O nag-message mismo sa messenger, hayaan mo lang. Huwag mong isin, huwag mo replyan. Isipin yun, ba? Talagang binabaliwala ako, hindi ako pinapansin Walang silbi yung message ko, walang silbi yung pag-react ko sa post niya. Diba? Kung noon, tuwan-tuwa ka, pinapakita mo sa kanya, at mabilis kang mag-reply, at na-appreciate mo, at para bang baliw na baliw naghahabol ka sa kanya. Talaga naman, takaw na takaw ka sa pansin niya ngayon. Diba? Mapapaisip siya, bakit ngayon nag-iba ka na? Ini-ignore mo na ang mga message niya. Ini-ignore mo na ang pag-react niya sa mga post mo. Diba? Ganyan yan. Kasi maakit pa sa'yo yan. Siyempre, maganda yung pinost mo Kaya kung magpo-post kayo, gandahan nyo na. Kung magma-my day kayo, gandahan nyo na. Mas mabuti yung attractive ka talaga. Okay, sabihin natin medyo may edit konti. Sabihin natin naka-ano ka talaga, ginasusan mo yung ayos mo doon at nagpa-sexy ka. Ano naman? Diba? Makikita naman nila yan. Sa'yo din naman confidence yan. Diba? At maganda yung post mo. Iba ang dating. Pag nakita niya yan, isipin niya, wow, ito ba yung binabaliwala ko? Ito ba yung iniwan ko? Ito ba yung pinagpalit ko? Ito ba yung sinayang ko? At magre-react yan yung mga pagpigil. O baka i-message ka diretso niyan, direct message. I-chat ka, i-call ka, i-text ka, bayaan mo siya, pabayaan mo siya, ignore mo siya. Huwag mong replyan. Huwag mong pansinin. Tingnan nyo, mababalo yan. Sa kakaisip, bakit bigla kang ganyan? Bakit iniiwasan mo siya? Since sa mga sikreto ka-inspire, itigil mo lang katanghan mo. Since sa mga bagay na gawin mo, paraan upang mapuyat siya sa kakaisip sa iyo, ka-inspire. Palimang paraan, Max Part, upang mapuyat ang lalaki sa kakaisip sa iyo is, dapat mag-iba yung emosyon niya. Huwag kang magparamdam, yung palimang ka-inspire. Dapat kasi, mag-iba yung takbo ng nararamdaman niya sa iyo. Kasi ngayon, ang nararamdaman niya sa iyo,
sabihin nating ano lang, normal lang. Tapos ang worst pa, mababang tingin niya sa iyo, mababang pakiramdam niya sa iyo o pangit ang nararamdaman niya sa iyo. Hindi siya in love sa iyo. Hindi siya na-attract sa iyo. Wala siyang interest sa iyo. Hindi siya nakakaramdam ng pag-ibig. Iba ang pakiramdam niya. Baka pananawa, baka kaburingan, baka panlalamig. 'Di ba? Dapat mag-iba ang emosyon niya sa iyo. At isang mga paraan upang magbago yun, dapat huwag ka magparamdam. 'Di ba? Huwag ka magparamdam sa kanya. Isa mga sikreto upang manumbalik dahan-dahan ang pagmamahal niya sa iyo. Upang manumbalik dahan-dahan ang pagtingin niya sa iyo. Kapag hindi ka nagpaparamdam, doon siya nagsisimulang talaga namang ma-curious sa iyo at nagiging mysterious ka at doon ka inspired, bumababa ang pride niya, nawawala ang ego niya dahil wala siyang pagtutuunan ng pansin. 'Di ba? Wala siyang aasarin, wala siyang aawayin, wala siyang pagmamalakayan, wala siyang dahilan para magmataas ang pride niya dahil wala ka namang paramdam. Kaya lang naman noon napakayabang niya, masyado siyang kampante, napakataas ng pride niya kasi andyan ka, mukha kang tanga, naghihintay sa kanya, martir sa kanya, at naghahabol sa kanya. Ngayon, talaga naman ka-inspired. Pag ikaw hindi na nagpaparamdam sa kanya, tingnan natin ka-inspired kung hindi kanya hanapin. Tingnan natin kung hindi kanya ma-miss. Siguradong maaalala kanya palagi. Lagi kang papasok sa utak niya, lagi kanyang may isip. Mapupuyat siya sa kakaisip sa iyo at mag-iiba dahan-dahan ang kanyang emosyon sa iyo, patungo sa muling pag-ibig sa iyo. Sapagkat dyan nagsisimulang lahat, marirealize mo at mararamdaman mo ang halaga ng isang tao kapag ito ay wala na sa tabi mo, kapag ito ay hindi mo nakikita, kapag siya ay hindi ka na binavalidate pa, kapag ka wala siya sa buhay mo. Doon mo lang may isip at mararamdaman na mahal mo siya. Ganyan yan ka-inspired. Kaya sa mga dyan natatanga-tanga pa, itigil mo na ang paghahabol mo dyan at ipagpilitan mo pang sarili mo. Hindi magbabagong emosyon yan sa'yo. Pagtatawanan ka pa niyan kapag nagmumukha ka pang tanga sa harap niya. Itigil mo na ang karupukan mo. Itigil mo na ang pagiging martir mo. Itigil mo na ang pagiging mahina mo. Matuto kang magtiis, magsakripisyo at magtiyaga at maghintay. Umiwas, lumayo ka muna sa kanya. Huwag ka munang magparamdam upang magkaroon ng pagkakataon ng panahon at ang damdamin niya na mapaisip patungkol sa iyo. Maramdaman niyang mahal ka pa rin niya sa mga panahong wala ka at lagi ka niyang naiisip. Ka-inspired sa mga paraan upang tiyak ng lalaki ay manumbalik ang pagtingin sa iyo at gabi-gabi o araw-araw ay lagi siyang mapuyat sa kakaisip sa iyo. Ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pag-share na rin po upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, pakiclick nyo po yung subscribe, mga ka-inspired, click nyo po yung notification bell upang ma-notify po kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng payo, makausap ako, magpa-coaching, i-message lang po ako sa aking Facebook, yung profile picture ko, at ako po mismo siyang magre-reply sa inyo. Maraming salamat, mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.